New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. I-click lamang ang link sa comment section. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, ang pakikipag-ugnayan ni JJ Redick sa Los Angeles Lakers ay minimal. Ang Lakers ay masigasig na sinubukang kunin si Dan Hurley, ngunit siya'y mananatili sa UConn. Ang pangalan ni JJ Redick ay naiuugnay sa trabaho sa Lakers mula nang matanggal si Darvin Ham, isinulat ni Windhorst. Si Redick ay naging disiplinado sa hindi direktang pagtalakay sa trabaho ng Lakers sa maraming media appearances sa mga nagdaang linggo kahit na kumakalat ang mga chismis tungkol sa kanya. Ngunit ang kanyang pakikipag-ugnayan sa team ay minimal ayon sa mga mapagkukunan bago ang masigasig na paghabol ng Lakers kay Hurley. Si Redick at ang star ng Lakers na si LeBron James ay magkasamang nagho-host ng Mind the Game podcast. Si LeBron, isang 39-year-old, ay nagsabi na siya ay hindi makikialam sa paghahanap ng bagong coach ng Los Angeles. Maaari siyang maging unrestricted free agent ngayong off-season sa pamamagitan ng pag-decline sa kanyang 2024-25 player option. Isa sa mga pinakamahusay na shooters sa kasaysayan ng NBA, si Redick ay hindi pa nakakapag-coach sa mataas na antas maliban sa youth level. Naglaro siya ng 15 years sa NBA kasama ang Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans, at Dallas Mavericks. Si Redick ay tinawag sa NBA Finals para sa ESPN kasama sina Doris Burke at Mike Breen. Kasama sina Hurley at Redick, ang Lakers ay naiugnay din kina James Borrego, Sam Cassell at David Adelman. Ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, nais ng Lakers na siguraduhin na si Anthony Davis ay sasang-ayon sa bagong head coach. Si Davis ay walang magandang relasyon kay Ham na natanggal matapos ang 2 season. May ilang tao sa paligid ng NBA na naniniwalang ayaw ni Davis na maglaro para kay Redick, na hindi bumoto kay AD para sa alinman sa All-Defensive Team. Sa huli napabilang si Davis sa All-Defensive First Team. Bagay na posibleng hindi magkakasundo sina Davis at Redick kung sakaling mangyari ang pagkuha. Binuto ni Redick sina LeBron at Davis para sa All-NBA Third Team. Magiging kapanapanabik na makita kung sino ang kukunin ng Lakers matapos tanggihan ni Hurley ang kanilang 6 na taon na nagkakahalaga ng $70 million offer. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of Lakers, isa sa mga lumang social media post ni LeBron James ay muling lumabas nitong araw matapos nabigo silang makumbinsi si Dan Hurley ng UConn para sa kanilang ibinigay na kontrata mula sa Los Angeles Lakers upang maging head coach ng team. Noong February 2023, nag-post ang all-time leading scorer ng NBA ng isang cryptic message matapos matrade ang former teammate na si Kyrie Irving ng Brooklyn Nets sa Dallas Mavericks sa halip na sa Lakers. Binalikan ng mga fans ang lumang post habang hindi na naman nakuha ng Lakers ang isa pang high-profile acquisition. Mukhang mutual ang interest ni na James at Irving na muling magkasama noong 2023 dahil sinabi ng point guard kay Melissa Rollin ng Fox Sports noong Mayo na everything was considered nang tanungin kung naisip niya bang sumama muli sa kanyang former Cleveland Cavaliers teammate sa panahong iyon, habang nagawa ng Lakers na gumawa ng ilang magagandang trade bago ang 2023 deadline na nakatulong sa kanila na makapasok sa Western Conference Finals. Ang pagkaka-acquire ng Dallas kay Irving ay patuloy na nagbubunga. Siya ay umunlad bilang isang secondary option sa tabi ni Luka Doncic na tumulong sa Mavericks na maabot ang 2024 NBA Finals. Bagamat walang gaanong shared history sina James at Hurley kumpara kay Irving, malinaw na sinusuportahan ng 4-time MVP ang potensyal na pagkuha kay Hurley. Iniulat ni Wojnarowski na na-impressed si James sa sophisticated offensive actions ni Hurley. Pampublikong ipinahayag din ni James ang kanyang paghanga sa Huskies coach sa X. Dahil alam ni LeBron kung ano ang potensyal sa tao na ito, tinulungan ni Hurley ang Huskies na maging isa sa mga modernong dinastiya sa college basketball mula nang siya ang namuno bago ang season ng 2018-19. Bukod sa kanyang sunod-sunod na national titles, nagkaroon ang UConn ng kabuuang record na 141-58 sa kanyang pamumuno sa programa. Para sa Lakers, kakailanganin nilang maghanap ng ibang kandidato matapos magpasya si Hurley na manatili. Iniulat ni Wojnarowski na kabilang sa mga potensyal na kandidato ay ang associate coach ng New Orleans Pelicans na si James Borrego at lumiliit na tsansa sa ESPN analyst na si JJ Redick. Sa katunayan, hindi pa nakukumpleto ni Redick ang isang formal na panayam sa organisasyon. Hindi nagawang hikayatin ng Los Angeles Lakers si Dan Hurley mula sa UConn Huskies.
dahil mananatili ang head coach sa college game at magpupursige para sa ikatlong sunod na men's basketball title. At dahil sa balitang ito, ang dating point guard ng Lakers na si Russell Westbrook na ang panahon sa koponan ay maaring ilarawan bilang isang ganap na kalamidad, ay mukhang nag-enjoy sa kabiguan ng LA. Si Westbrook, isang 35-year-old, ay naglaro ng 2 season sa Lakers at sa kanyang ikalawang taon ay na-relegate na siya sa bench at madalas na pinagbintangan sa mga problema ng team bago siya tuluyang na-trade sa Utah Jazz. Siya ay kalaunang ni-release at pumirma sa Los Angeles Clippers. Hindi na pinansin na ang pagtatambal sa isang non-shooter tulad ni Westbrook ay palaging isang kakaibang pagpili sa tabi ng mga players tulad ni na LeBron James at Anthony Davis na nangangailangan ng spacing sa kanilang paligid. Bukod dito, si Westbrook ay isang ball-dominant na player at si James ay karaniwang nagpapatakbo ng opensa sa anumang team na kanyang nilalaruan, or ang natitirang roster ay mahina ang pagkakabuo sa paligid ng mga stars ng Lakers. Kaya't masasabi na magulo ang panahon ni Westbrook sa LA, kaya't mas madaling maintindihan ang kaunting kapilyuhan mula sa kanya sa social media. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nangyayari ngayon sa Lakers? Sa ibang balita naman mga kaibigan, isa sa mga pinakadakilang sandali sa kasaysayan ng NBA ay naganap noong Hunyo 19, 2016 nang si Kyrie Irving ay gumawa ng shot para sa isang mahalagang 3-point attempt upang makuha ang lead at manalo laban kina Steph Curry at ng Warriors. Ito ay isang sandaling lumikha ng malaking domino effect sa loob ng NBA at isa na parehong naaalala ni na Curry at Kyrie hanggang ngayon. Sa isang panayam kay Logan Murdoch ng The Ringer, binalikan ni na Curry at Irving ang kanilang iconic na Game 7 NBA Finals moment ng isa pang beses. Para sa akin, malapit na ako na mapigilan ang kanyang pull-up at ang layunin mo ay panatilihin siyang nakaharap sa iyo at gawing dumaan siya sa traffic, sabi ni Curry kay Murdoch. Gayunpaman, nagkamali si Steph at alam ito ni Kyrie Irving. Hindi alam ng 2-time MVP na may right step back si Irving. Isang bagay na hindi niya alam na meron akong right step back, sabi ni Irving. Kaya nang mag-dribble ako at mag-hesi at medyo na ilayo ko siya at nag-step ako, hindi niya inaasahan na mag-step ako pa kanan dahil hindi siya nakadikit malapit sa akin upang makagawa ng mahusay na contest. Naniniwala si Curry na dinepensahan niya si Irving ng maayos hanggat maaari at binigyan lamang si Irving ng ilang pulgada. Gayunpaman, napakahusay ni Kyrie Irving sa basketball na kaya niyang gawing milya ang mga pulgada at iyon lang ang kanyang kailangan upang manalo sa laro. May isang kalahating hakbang na sa pagtingin pabalik, ang maliit na sidestep na iyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na distansya, sabi ni Curry. Dahil ang contest ay naroon, ngunit siya ay nasa itaas lamang nito. Ginawa ko ang lahat para sa akin. Ito ay isang laro na pulgada na lang ang kulang. Nagkaroon ng ilang makasaysayang paghaharap sina Steph Curry at Kyrie Irving laban sa isa't isa. Ang likas na katangian ng isang mahusay na rivalry ay ang parehong panig ay nagkakaroon ng tagumpay laban sa isa't isa. Isang bagay na parehong nagawa ni na Irving at Curry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.